10 counts of kidnapping with homicide at 16 counts ng kidnapping with serious illegal detention ang inirekomenda ng Department of Justice na isampa laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang, ilang pulis at sibilyan kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Kabilang sa mga pinagbasehan ang testimonya ng akusado at whistleblower na si Julie Dondon Patidongan at kanyang mga kapatid. Maghahain ang motion for reconsideration ng kampo ni Ang. May unang balita si Sandra Aguinaldo. May resolusyon na ang Department of Justice kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabongero. Rekomendasyon ng DOJ, sampahan ng kasong 10 counts of kidnapping with homicide ang negosyanteng si Charlie Atong Ang, mga pulis na sina Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa, Police Major Philip Almedilla at 19 na iba pa. May hiwalay ring 16 counts ng kidnapping with serious illegal detention na inirekomendang isampa laban kay Ang, Orapa, Almedilla at iba pang pulis, kabilang ang ilang John Does o hindi pa nakikilalang mga pulis sa grupo ni Orapa. Ayon sa DOJ, kinakitaan nila ng prima facie evidence para kasuhan sina Ang. Binigyang bigat ng panel of prosecutors ang mga testimonya ng akusado at whistleblower na si Julie Dondon Patidongan at kanyang mga kapatid na sina Elakim at Jose. Makailang beses itinuro ni Patidongan si Ang bilang mastermind ng pagkawala ng mga sabongero mula 2021 hanggang 2022 sa iba't ibang lugar sa Bulacan, Maynila, Laguna at Batangas. Sabi pa ni Patidongan, pinatay na raw ang mga sabongero at itinapon ang mga labi sa Taal Lake. Ang abogado ni Ang na si Attorney Gabriel Villarreal, tinawag na depektibo at hindi patas ang rekomendasyon ng DOJ. Maghahain daw sila ng motion for reconsideration para ito'y mabaliktad. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng iba pang mga inirekomendang kasuhan. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Mahalagang hakbang daw para sa Justice for Missing Sabongeros Network ang rekomendasyon ng Department of Justice na magsampa na ng kaso laban kay Atong Ang at ilang pang personalidad kaugnay sa mga nawawalang sabongero. Pero giit ng grupo, hindi pa tapos ang laban hanggang hindi napapanagot ang lahat na sangkot sa krimen. Hindi raw sila tatanggap ng anilay kalahating hustisya at hindi sila titigil hanggat hindi lumalabas ang katotohanan. Hamon daw nila sa mga otoridad tapusin ang investigasyon at tukuyin ang mga kasabwat. Underutilized o hindi raw lubusan nagamit ang budget ng MMDA nitong 2024 para tugunan sana ang mga problema sa baha at traffic sa Metro Manila. Base po yan sa report ng Commission on Audit. Tutugunan naman daw ng MMDA ang mga pinuna ng COA. Narito po ang aking unang balita. Lumalala lang siguro tuwing Christmas rush pero all year round naman talaga ang traffic sa bansa. 3.5 billion pesos pa nga ang nalulugi sa ekonomiya ng Pilipinas dahil dyan, ayon sa foreign aid agency na Japan International Cooperation Agency. Pinalalala pa ang traffic pag may mga binabahang kalsada. Sa Metro Manila, isa sa nakatokang mag-ayos sa traffic at sa baha ang Metro Manila Development Authority o MMDA. May pondong inilaan para dyan pero hindi lubusang nagamit noong 2024? Yan ang lumabas sa audit report ng Commission on Audit sa mga gastusin ng MMDA noong 2024. Katunayan, mahigit 1 bilyong pisong pondo ng MMDA noong nakaraang taon ang hindi nagamit. Bukod sa mababang budget utilization, sunod-sunod ayon sa COA ang mga naantalang traffic management at flood control projects. Ayon sa COA report, sa kabuuang 11.8 billion pesos na budget ng MMDA, 91.30% ang naobliga o pinangakong gagamitin sa mga proyekto, pero 75.25% lamang ang nailabas o nagastos. Ang sanhi raw nito ayon sa COA ay ang pagkaantala ng mga proyekto at proseso ng procurement, kabilang na ang bidding, pagkuha ng contractors at pagbili ng mga kagamitan. Ang resulta, naantala rin ang serbisyo para sa publiko. At may banta rin ang pagbalik ng pondo sa National Treasury. Ibig sabihin nito, oras na maibalik sa National Treasury, hindi na ito magagamit pa ng MMDA sa kanilang mga proyekto. Sa traffic management projects, hindi nasunod ang target schedule sa annual procurement plan, kaya kinailangang mag-request ng extension para hindi mag-lapse ang pondo. Sa flood control projects, 17 ang tuloy naman, pero may zero disbursement rate o hindi pa nagbabayad sa contractor dahil hindi sila nagsusumite ng billing o kulang sa dokumento.
May inutang ding pondo para sa Metro Manila Flood Management pero 40.40% lang ang nagamit para sa Phase 1 hanggang October 2024. Kaya nagbayad pa ang gobyerno ng 37.4 million pesos mula 2018 hanggang 2024 bilang multa sa hindi paggamit sa pautang sa oras. May 29.57 million pesos na pondo ang hindi pa rin nagagamit. Sa 68 proyekto, may 40 di pa tapos noong panahon ng audit, bukod pa sa 5 di pa na ipatutupad dahil sa pumalyang bidding. May 21 billion peso projects din na delayed dahil sa kahinaan sa interagency coordination, external disruptions at permit issues. 6 na 700 million peso project naman ang hindi natapos noong 2024. At may halos 30 million pesos na advance payment ang hindi nabawi mula sa mga contractor ng mga proyektong tinerminate o inabandona na. Sabi ng MMDA nang hingan namin ng pahayag, hindi na sila magbibigay ng komento dahil nasa COA report na rin ang sagot nila sa mga obserbasyon ng COA. Sabi nila tutugunan nila ang mga kakulangan at patitibayin ng monitoring, procurement efficiency at coordination na pinuna ng COA. Ito ang unang balita. Mariz Umali para sa GMA Integrated News. Nanonood pa rin ang lamig sa ilang bahagi ng bansa dahil po yan sa hanging amihan o sa northeast monsoon. Kaninang 2:00 nga po ng madaling araw na itala po ng Pag-asa ang lamig na 17 degrees Celsius sa temperatura sa City of Pines, Baguio. 21.8 degrees naman po sa Tanay Rizal habang 23 degrees Celsius sa Basco, Batanes. Dito naman po sa Tuguegarao, Cagayan na itala po ang lamig na 23.3 degrees Celsius at dito sa Quezon City ay 25 degrees Celsius. Mga kapuso, ayon sa Pag-asa, North Luzon o Northern Luzon muli apektado ng amihan ngayong araw ng Miyerkules. Samantala mga kapuso, sa Tibuli, South Cotabato naman ilang bahay ang nawasak at natangay ng rumaragasang baha dulot ng malakas na pag-ulan sa barangay Basag. Nagtulong-tulong ang ilang residente na pigilan ang pagtangay sa nag-ibang bahay pero nabigo sila sa lakas ng tubig. Pansamantalang nananatili ang mga kaanak sa mga nasalantang pamilya. Ang pag-ulan ay dulot po ng local thunderstorm ayon sa Pag-asa. Paalala po mga kapuso, stay safe and stay updated. Ako po si Anjo Pertiera. Know the weather before you go. Parang mag-safe lagi. Mga kapuso. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.